Proyekto Helmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. At lalo na sa mga masugid mong tagapakinig. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako si June, 26 anyos. Masugid niyo po akong tagapakinig. Sa katunayan ay ginagawa kong pampatulog at pampalipas oras sa mga kwento mo kapag wala akong pasok sa trabaho. Ako po ay taga Masbate at nais ko sanang magbahagi ng isa sa mga karanasan ko patungkol sa tinatawag nating aswang. Ang aking lolo ay isang kilala at nirerespeto sa aming barangay. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mismong barangay namin para maprotektahan at wala namang diskriminasyon. Bukod sa kilalang nirerespeto sa aming barangay ang aking lolo, isa rin siya sa kilalang may tangan na anting-anting o agimat sa lugar namin. Si lolo ay masasabi kong isang albularyo dahil marunong siya sa iba't ibang klaseng pangontra sa aswang. Marunong din siyang manggamot sa mga taong nalason at nabati ng kung anong elemento. Bukod pa doon, marunong din po siya manghilot. Samantalang ang aking lola naman ay marunong itong manggamot ng mga nakulam at may alam din ito sa lihim na karunungan o yung tinatawag nilang usal. Ako po ay talagang malapit sa kanila sa kadahilan ng sa kanila talaga ako lumaki. Iniwan kasi ako ng aking mga magulang nung bata pa ako kaya sila na ang nagpalaki sa akin. Minahal nila ako na parang sarili nilang anak. At ang karanasang ito ay nangyari sa mismong baryo namin. Meron akong isang tita na dalagang bunsong anak ito ng aking mga lolo at lola. Ang tita kong ito ay isa sa mga masasabing maganda sa baryo namin. Matangkad, makinis at medyo maputi. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ang daming nagkakagusto dito. Ang tita kong ito ay sobrang bait. Tahimik na babae at sobrang close kami nito kasi nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Meron din akong isang tito na kuya ng tita kong ito. Papangalanan na lamang natin itong Tito Andrew kasi kamukha po ito ni Andrew E. Nax. Ang tito kong ito ay sobrang lakas mang trip na halos lahat ng manliligaw ng tita ko ay pinagtitripan niya. Hinihingan niya ng lagay kumbaga. Dapat daw lagay muna bago mag-akyat ng ligaw sa kapatid niya. Ginawa niyang pang negosyo ang tita ko noon. Isang gabi, gaya ng nakasanayan ay maagang dumating ang 4 na manliligaw ng tita ko. Mga alas 5 pa lamang ay naroon na sila. May kanya-kanya itong dalang pasalubong. At nagkataon naman na wala doon sila lolo at lola dahil nandun ang mga ito sa kabilang kubo na nasa gitna ng palayan. Minsan, dun sila natutulog para bantayan ang mga palay namin. At ang isang bahay nila lolo kung saan kami natutulog ng tita at tito ko ay nasa tuktok ito ng bundok. Bali sa baba ng bundok na yon ang palayan na namin at andun ang kubo nila lolo na sinabi ko kanina. Habang kinakausap ng tita ko ang mga manliligaw niya, isa sa mga manliligaw niya ay may napansin ako nun. Paano ba naman kasi, Sir Seth? Nasa tuktok kami ng bundok. Mapuno, maraming niyog at mangga sa paligid pero bakit siya pinagpapawisan? Yung tipong malamig naman yung paligid o yung panahon nun. Pero naliligo na talaga siya sa pawis niya. Tinanong ito ng tita ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Bakit siya pinagpapawisan at hindi mapakalino mga panahon na yon? Kung may masakit ba? Kung hindi ba maganda ang pakiramdam niya? Kasi kung masama ang pakiramdam niya, pwede na siyang umuwi nun.
Ngumiti lamang ang alanganin yung lalaki at nagwika na okay lamang umano siya nun. Hindi nagtagal ay nagaya yung tita ko na maghapunan na kami kasi mga 6:00 ng hapon na nun. Ganoon naman talaga sa probinsya ang oras ng hapunan. At syempre, bilang mga bisita namin sila, inaya namin sila nun. Yung 3 manliligaw ng tita ko, walang pag-aalinlangang tumayo at nagtungo sa lamesa. Natawa pa nga ako nun. Gawa nang nagbiro na naman ang tito ko na si Tito Andrew na, "Susunod, magdala naman kayo ng bigas. Huwag puro manok. At kung ano pa, kasi mauubusan tayo ng bigas, pero marami tayong ulam." Nagtawanan naman kami pero yung isang manliligaw ng tita ko ay hindi kumain nun. Sabi niya, sa labas na lamang umano siya, magpapahangin. Kaya naman biniro siya ng tita ko na, "Nako, paano ba yan? Parang hindi ka ata kumakain ng paksiw. Kasi ayaw mong sumabay sa pagkain sa amin eh." Ngumiti lamang yung lalaki sabay sabi ng, "Hindi, busog pa talaga ako." Nasa kalagitnaan na kami ng paghahapunan namin. May naririnig akong sumisipol nun. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya umuwi si Lolo? Siguro, naiwan niya ang radyo niya. Mahilig kasi talagang makinig ng radyo yung lolo at lola ko, Sir Seth. Baka magtaka ang ilan sa tagapakinig niyo kung bakit ko alam na si Lolo yung sumisipol nun. Si Lolo lamang kasi ang mahilig talaga sumipol kahit nakaupo lamang ito. Palagi itong pasipol-sipol. Minsan nga, nagagalit na si Lola kasi ang ingay daw ng uso ni Lolo. At yun nga, Sir Seth, noong nandun na si Lolo ay dumiretso itong pumasok sa kusina at kumpirmado. Naiwan niya nga ang radyo niya. At noong naroroon na siya sa loob ay bigla itong tumahimik at sumeryoso ang tingin sa amin na para bang may sinisipat ito at umamoy-amoy din ito sa hangin. Nagwika si Lolo ng, Aba, parang may naligaw ata dito Nagtinginan naman ng mga umakyat ng ligaw sa tita ko at sabay-sabay itong bumati ng magandang gabi at sila nga daw ay umaakyat ng ligaw nun. Pangiti naman ng lolo ko at sabay sabi na wala naman umanong problema yon. Hanggat walang ginagawang masama at malinis ang intensyon sa tita ko, walang problema. Nung natapos na kaming kumain ay naghugas ako ng plato. Bigla kong naalala ang isang manliligaw ng tita ko at sabi ko sa sarili ko, baka nilamok na yun sa labas o baka nauuhaw na yon. Aalukin ko sana ng tubig yon. Paglabas ko, takang-taka ko gawa ng wala na ito sa labas nun. Napakamot na lamang ako ng ulo ko sabay sabi sa sarili ko na ano kaya yon? Umuwi man lang ng walang paalam. Kaya bumalik na ako sa loob. Nung bandang 8:00 na ng gabi ay nagsiuwian na mga bisita namin kasi matutulog na kami noon. Doon na nagsalita si Lolo ng, wala ba kayong napapansin? Yung lana o langis natin sa altar umapaw. Ibig sabihin, may pumasyal dito na hindi natin kauri. Sabay naman kaming napatingin sa altar nun. At oo nga, umaapaw nga ang langis ibig sabihin na isa kaya sa manliligaw ni Titang Aswang. Kaya ako umuwi dito, hindi dahil sa naiwan ko ang radyo. Umuwi ako dito kasi may ibinulong ang kaibigan ko na may bisita daw ako na aswang. Namangha naman ako sa sinabi ni Lolo nun. Siya nga pala, Sir Seth. Si Lolo ay may gabay na isang kapre. Minsan, ito ang nagtuturo sa kanya ng mga halamang gamot. Napawika si Lolo na
Ang lakas naman ng loob ng aswang na yon. Talagang nakapasok sa pamamahay ko kahit na may mga pakontra. Bukas na bukas ay patitibayin ko ang mga binaon kong pangontra sa paligid. At yun nga Sir Seth, nagpaalam na si Lolo na babalik na siya sa kubo nila kasi nga nag-aantay na sa kanya si Lola. Pero bago ito umalis, nagbilin ito na magmatsyag daw kami sa paligid. Baka babalik ang bisita niya. Kinaumagahan nun, nakita ko ang lolo ko na may inilibing sa paligid ng bahay. Hindi na ako nagtanong kasi alam ko na kung ano yon. Bandang hapon, mga alas 5 ay bumalik ulit yung mga umakyat ng ligaw sa tita ko. At nagtaka ko kasi yung isang manliligaw ni tita, hindi na bumalik nun. Napangiti naman si tita. Napasabi ito na wala na, hindi na bumalik. Paano? Paksiw ang ulam natin kagabi. Parang ayaw niya ata sa tulad ko na kumakain ng paksiw. Kaya inaasar ko yung tita ko nun. Aba tita, huwag mong sabihang type mo yon. Para kasing nanghihinayang ka eh. Sagot naman ni tita ay, ano siya siniswerte? Hindi yung katulad niyang tipo ko sa lalaki. Hindi mo ba nahalata na parang walang ligo yon? Hindi mo ba siya naaamoy kagabi? Amoy putok. Naiwan pa ang baho ng hininga niya. Unang beses pa lang niyang pumunta sa bahay, pero ganun na kaagad ang inaasta niya. Hindi kumakain ng inaya natin. Umalis nang walang paalam. Tao man siya o hindi, bastos yung ganung ugali. At syempre Sir Seth, gaya ng dati ay inasikaso namin ng mga bisita ng tita ko. At nung kinagabihan na umuwi naman din sila, at nung pauwi na sila ay sumabay na kaming bumaba. Bumaba kami ng bundok para bumili ng gas nun. Kasi noong mga panahong yun ay gasera pa lamang ang gamit namin. Nung pabalik na kami ay biglang napatahimik ang Tito Andrew ko. Sabay sabi sa akin na kung naaamoy ko daw ba ang naaamoy niya. Sabi ko naman, oo, kanina pa. Sa bandang unahan Sir Seth ay may madadaanan kaming napakalaking puno ng balete. At nung nasa tapat na kami ng puno ng balete, biglang may sumitsit sa amin. Bigla namang nagwika ang tito ko na diretso at bilisan namin ang lakad. Kahit anong mangyari ay wag na wag kong tingnan o alamin kung ano o sino yung sumisitsit na yon. Siyempre, Pinoy tayo eh. Hindi tayo madalas makinig sa mga ganito. Kaya naman tumingin ako sa kung saan ako dapat hindi tumingin nun. Saktong-sakto na pagtutok ko ng flashlight, nahilawan ko ang isang nilalang na sobrang itim ng balat at puno ng balahibo. Mahaba ang binti at braso nito. Yung nguso nito ay parang pinaghalo ng nguso ng aso at baboy. At litaw na litaw ang mga pangil nito. Kaya napaharurot ako sa pagtakbo nun. Iniwan ko ang tito ko. Yung tito ko naman ay napatakbo na rin. Paunahan kami sa pagpasok ng bahay. At saktong pagdating namin ay andun sila lolo at lola. Kaya napatanong sila kung anong nangyari. Sinabi ko kung ano ang nakita ko. Napatawa naman ang lolo ko sabay wika ng baka manliligaw ni tita yon. Nagtingin naman sina lolo at lola sabay tawa. Sabi naman ng tito ko na babalikan niya daw, kukuha lang siya ng itak, kaya sabi ng lolo ko ay wag na. Huwag siyang magtapang-tapangan. Kitang-kita naman ng lolo ko na humarurot lang din siya sa pagtakbo nun. Kinaumagahan, araw ng linggo. Pumunta kami ng tita ko sa lungsod para magsimba at bumili ng mga kung anong kailangan sa bahay.
tulad ng mga sabon, shampoo at kung ano pa. Sabay bumili na rin kami ng karne. Sa hindi kalayuan ay may nasipat akong lalaki na nakatayo nun. Sabi ko sa sarili ko, eto yung isang manliligaw ni tita na hindi na bumalik. Nakangiti ito sa amin at nagwika ng pasensya na umano kung hindi na siya nakabalik gawa ng naging abala umano siya nun. Pasensya na rin kung umuwi siya ng walang paalam noong mga panahon na yon. Sumamado kasi ang pakiramdam niya. Sumagot naman itong si tita ng ayos lang. Hindi naman ako umasang bumalik ka. Tatapatin na rin kita. Ayaw ko rin kasi sa'yo kaya pabor sa akin na hindi ka na bumalik. Pagkatapos sabihin ng tita ko yun ay dapat tatalikod na kami. Pero bago kami tumalikod at naglakad palayo nun, nakita kong sumama at tumalim ang tingin ng lalaki sa amin. May binulong-bulong ito, sabay may iniihip sa bunbunan ng tita ko banda. Dinig na dinig ko kung paano niya sabihin ng mga katagang, mapapasakin ka rin. Nung nakauwi na kami, doon ko napansin na lutang ang tita ko na kapag kinakausap mo, nakatingin lamang ito sa kawalan. Nagkataon pang wala sila lolo at lola, gawa ng naimbitahan ito sa isang kasal sa kabilang barangay. Kaya posibleng sa susunod na araw pa makakauwi ang mga ito. Kinagabihan ay narinig kong nagdabog ang tito ko. Pinuntahan at tinanong ko ito kung ano ang nangyari. Ano bang nakain ng tita mo at bakit parang laging lutang yan? Pag kinakausap, nakatitig lang, nakakabastos. Kaya ang sabi ko ay hayaan na lamang gawa ng baka wala lamang sa mood si tita o hindi kaya ay masama ang pakiramdam. Natulog na lamang kami noon. Tag-iisa kami ng kwarto kasi may kalakihan din ang bahay ng lolo ko. Mga bandang madaling araw ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya lumabas ako para magbanyo. Saktong paglabas ko, nakita ko ang tita ko na naglalakad sa sala at palabas na ito ng bahay nun. Tinawag ko ito at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot naman ito na dyan lang. Hinayaan ko na lamang sa pag-aakalang may kukunin lamang siya sa labas. At tung matapos na ako maglabas ng sama ng loob ay bumalik na rin ako sa kwarto ko at natulog ulit nun. Bandang 4:30 ng madaling araw, nagising ako at ang tito ko. Magpapakain na kami ng mga alaga naming hayop. Nagbubunga nga na kaagad ang tito ko noon. Bakit daw wala pang sinaing at wala pang lutong ulam, pang-almusal. Umagang-umaga kasi kami nag-aalmusal at si tita ang nakatoka sa pagluluto nun. Nagtaka si tito. Sabay wika nito na ako na lamang umano ang magluluto kaya nagluto naman ako. Bandang 6:00 ng umaga ay nagtataka kami. Gawa ng bakit hindi pa nabangon si tita. Kaya pinuntahan ko ito sa kwarto niya. Nagtaka ako gawa ng nakabukas ang pintuan ng kwarto niya noon kaya pumasok ako. Nagulat ako gawa ng wala na ito sa kwarto niya. Kaya napakamot ako ng ulo nun at sinabi ko sa tito ko. Nainis naman yung tito ko at nagwika ng sana naman kaya nagpunta yung babaeng yon. Ang galing ah. Hindi na nga niya ginampanan ng toka niya. Umalis pa ng walang paalala. O sige na Jun, tara na. Dito mauna na tayong kumain at matapos na natin ang mga dapat natin gawin sa araw na to. Ayun nga Sir Seth, kumain na kami at ginawa na namin ang pang-araw-araw namin na gawain. Bandang tanghali ay dumating na si Lolo pero si tita wala pa rin. Doon na nagalit si Lolo, baka daw natuto ng magliwaliw si tita. At sumagot naman akong imposible gawa ng kilalang kilala ko si tita nun.
Maya-maya lang ay may nagtatao po sa bahay ni Lolo. At nang tiningnan ko ay si Aling Brenda ito kaya tinanong ko kung anong sadya nito. "Andyan ba yung lolo at lola mo?" sabi niya. Sumagot naman si Lola ng, "O Mare, napasyal ka. Anong meron?" "Mare, naparito ako kasi may sasabihin ako patungkol sa anak mong dalaga. Kaninang madaling araw kasi, habang nag-aasikaso ako sa kumpare mo para mamasada, nakita kong naglalakad ang anak mo sa may palayan. Sa palayan niyo yon. Tinawag ko pa nga. Tapos tinanong kung saan siya pupunta pero hindi ako pinapansin. Para bang naglalakad dito ng tulog. Nung lalabas na sana ako para lapitan siya ay bigla namang nawala sa may palayan kaya hindi na ako tumuloy sa paglabas. Pero bago yun Mare, may napapansin akong binata na araw-araw tumatambay dito sa tindahan ko. Tinanong ko pa nga kung sino ang inaabangan niya kasi panay tanaw sa bahay niyo eh. Kaya hinala ko, may inaabangan siya sa inyo." Nagtanong si Lolo, "Mare, nakilala mo ba kung sino?" "Oo pare, anak yun ni Pasing. Kilala mo yun di ba? Bantog ang pamilya nun di ba?" Sumagot si Lolo ng, "Sabi ko na nga ba eh. Kaya pala pamilyar yung amoy ng naaamoy ko sa bahay ko nung nakaraan. May naligaw palang lahi ni Pasing. Salamat Mare ah. Ngayon din mismo, pupuntahan ko si Pasing.